Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 25, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong headlines, pagtama ng mga bagyo sa Pilipinas may tuturing ng new normal at hindi na extraordinary situation ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ipinag-utos ang agarang pag-inspeksyon sa mga nasalantang sakahan. DBM tiniyak na may sapat na pondo ang gobyerno sa panahon ng kalamidad. PNP Chief General Nicolas Torre III nagsimula ng mag-training para sa hamong suntukan ni Acting Davao City Mayor Sebastian Duterte. Acting Davao City Mayor Sebastian Duterte naglatag ng kondisyon sa hamon niyang suntukan kay PNP Chief General Nicolas Torre III. Philippine Envoy, nilinaw na nagpapatuloy pa ang negosasyon sa 19% tariff na ipinataw ng Amerika sa Pilipinas. Sa atin namang Metro News, mga residente ng Nabotas, inilikas makaraang gumuho ang isa pang bahagi ng River Wall. Sa ating Science and Technology News, mga panganib na dulot ng hormone replacement therapy muling pinag-aaralan ng mga health experts sa US. Sa atin namang Lifestyle News, sa top 20 finalists ng The Grand 2025 Fashion Aid Philippines inilabas na. Para sa ating music trivia, ngayong petsa, nanguna sa US singles chart ang isa sa mga awiti ng British-Australian soft rock duo na Air Supply. Ano ang kantang ito? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, isang lalaki sa Taiwan nasawi dahil sa lead poisoning, bunsod ng paggamit ng termos na kinakalawang na. Ang ating po oras, 6:44 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita at Darlene Olanyo. At ako po, si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga 774 balita. Balita Ngayon. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na magbago na ng mindset hinggil sa paghahanda sa mga kalamidad na posibleng tumama sa bansa. Ayon kay Pangulo Marcos, ang pagtama ng mga bagyo sa bansa ay maituturing ng new normal at hindi na isang extraordinary situation. Inihiyag pa ng Pangulo na dapat nang tanggapin ng mga Pilipino na ang mga bagyo sa bansa ay hindi na maituturing na seasonal o predictable. Bukod dito, sinabi ni Pangulo Marcos na kailangan na ng long-term adaptation at rapid response sa gitna ng mas lumalakas pang mga bagyo na epekto ng climate change. This is not an extraordinary situation anymore. Do not think of it as a special situation. This is, I hate to use the overused phrase, but this is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. Kaya wala tayong kailangan ang pag-iisip natin, hindi natin sinasabi, ay, baka sakali magbagyo. Magkakabagyo talaga. At saka ganito. So paghandaan na natin, pag-isip na tayo ng mga panibagong paraan para yun, sa pag-aaral, sa paggagamot ng ating mga may sakit, tapos sa pagdala ng relief goods, sa pagdala sa all of these things. And I think that's the most important shift in thinking that we have to think. Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, sona ng Pangulo sa Lunes dapat simple ayon sa ilang senadora. Detalye po yung hatid ni Conde Bata Conde. Hinimok ng ilang mga senador na gawing simple ang mismong araw ng sona ng Pangulo sa Lunes. Hirit ni na Senators Mig Zubiri, Loren Legarda at JV Ejercito. Maraming mga Pilipinong naghihirap at apektado ng kalamidad kaya iwasan ng mga dadalo sa SONA ang pagiging magarbo sa nasabing event. Diretsa ang sinabi ni Zubiri na iwasan ang pagiging makapalang mukha at manhid
sa pangyayari sa mga kababayan kung saan dapat na itigil muna ang mga red carpet fashionista walk na may padyamante pa. Mahalaga anya na intindihin sa pagkakataong ito ang kalagayan ng mga naglalakad sa baha at ang mga exposed sa sakit na leptospirosis. Iginit ni Legarda na dapat gamitin ang okasyon para solusyonan ang mga problema at maging parte ng solusyon sa matagal ng suliranin sa bansa. Sinabi naman ni Ejercito na noon pa man ang posisyon niya ay huwag gawing pageantry at fashion show ang SONA na parang Oscars Award. Paalala ng senador, hindi ito pagkakataon para rumampa at magpasikat dahil maraming mga kababayan ang naghihirap. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Ipinag-utos ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang agarang pagbisita sa mga sakahang nasalanta na magkakasunod na kalamidad. Ayon kay Chu Laurel, inatasan na niya sina Officer in Charge Undersecretary for Operations Roger Navarro at National Rice Program Chief Undersecretary Chris Morales na pangunahan ang inspeksyon at assessment sa mga sakahan. Pinatutukoy ng kalihim ang mga pangangailangan ng mga magsasakang naapektuhan ng kalamidad upang makabuo ang kagawaran ng akmang tulong na ibibigay sa mga ito. Nagbigay rin ng direktiba si Chu Laurel sa Philippine Corp o Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC hinggil sa pagsasagawa ng inspeksyon at validation sa mga nasirang pananim at mga palaisdaan upang mapabilis ang paglalabas ng kompensasyon sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Sa huling tala ng kagawaran, umabot na sa 323.15 million pesos ang halaga ng pinsalang idinulot ng magkakasunod na bagyo at habagat sa sektor ng agrikultura. Samantala, balita naman sa labas ng himpilan, investigasyon sa mga flood control projects isinulong sa Kamara. Narito ang report ni Grace Mariano. Sa formal na pagbubukas ng 20th Congress ay asahan na ang mga nakalinyang investigasyon ng Kamara ukol sa ilang mga flood control projects. Kabilang dito ang 2.5 billion pesos na halaga ng flood control project sa Las Piñas Zapote River Drive na natapos na noong 2022 pero ayon kay Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ay bigong makahadlang sa pagbaha. Kasabay ng investigasyon ay inihahanda na rin ang tanggapan ni Representative Santos ang pagpapatupad ng Comprehensive Flood Management Plan na kinabibilangan ng flood mapping, river rehabilitation, drainage modernization at community-based anti-flood campaigns. Inihain naman ni Binyan City, Laguna Representative Walfredo Di Maguila Jr. ang House Resolution No. 33 na nagsusulong ng investigasyon sa flood control project sa paligid ng Laguna Lake. Ayon kay Di Maguila, ang patuloy na siltation sa Laguna Lake ay nakakabawas sa holding capacity nito na maaaring sanhi ng madalas at matinding pagbaha na banta sa aquatic life at kalidad ng tubig. Una rito ay isinulong din ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na mabusisi ng Kamara ang hindi natapos na flood control project sa Estero de Sunog Apog sa Tondo 2, Maynila na pinondohan ng mahigit 774 million pesos. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Tiniyak naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman na may sapat na pondo ang gobyerno upang tumugon sa pangangailangan ng mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Ang pahayag ay tugon ng kalihim sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhing mabibigyan ng agaran at kinakailangang suporta ang mga nasalanta ng bagyo. Ayon kay Pangandaman, may National Disaster Risk Reduction and Management Fund sa national budget na maaaring gamitin sa panahon ng kalamidad. Paliwanag pa ni Pangandaman, bawat frontline agencies ay may standby fund rin na maaaring gamitin sa relief and recovery efforts. Kaugnay nito, umapilang kalihim sa mga frontline agency na makipag-ugnayan sa DBM upang maibigay ang kanilang pangangailangan kabilang ang replenishment ng kanilang quick response funds. Samantala, Crisis Action Team ng US Indo-Pacific Command ipinadala sa Pilipinas. Angel Garcia sa detalye. Mas pinaigting pa ang koordinasyon sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng United States Indo-Pacific Command. Ang hagpang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at resulta ng pulong sa pagitan ng mga opisyal ng Defense Department ng Pilipinas at Estados Unidos.
Kasunod dyan, inanunsyo ni Department of National Defense Secretary at NDRRMC Chairperson Gilberto Teodoro Jr. yung agarang pagdating ng Crisis Action Team ng US Indo-PACOM sa bansa upang makipagtulungan sa AFP sa Humanitarian Assistance and Disaster Response Operation. Maliban dito, sinabi ni Teodoro na aktibo na rin yung mga pasilidad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA bilang Command and Control Hub, imbakan ng relief goods at drop-off point ng tulong mula sa international community. Tiniyak din ito sa publiko na lahat ng kinakailangang kagamitan at kakayahan ay minomobilisa sa tulong ng mga kaalyadong bansa at mga lokal na pamahalaan. Samantala, nanatili naman na naka-full alert ang tanggapan lalo na't patuloy na nakakaranas ang malaking bahagi ng bansa ng mga pag-ulan at pagbaha. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, nagsimula ng mag-training si PNP Chief General Nicolas Torre III bilang paghahanda sa hamon na suntukan ni acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ayon kay Torre, nakahanda na ang Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila bilang posibleng venue sa laban nila ni Mayor Baste sa linggo. Sinabi pa ni Torre na mayroon na ring mga sponsor na nagsabi na magdo-donate ng ayuda para sa mga nasalanta ng bagyo at pagbaha, sumipot man o hindi si Mayor Baste. Inihayag pa ni Torre na kung hindi man siya sisiputin ni Mayor Baste, ay mamamahagi na lang sila ng ayuda sa mga nasalanta. Nauna na ring sinabi ni Senator Ping Lacson na mayroong isang executive ng isang resort casino hotel na nagsabing bukas siyang magbigay ng venue para sa laban ni Torre at Mayor Baste. 774 Balita Ngayon. Bagaman kumasa na si PNP Chief General Nicolas Torre III sa hamon ni acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na suntukan, ay naglatag ng kondisyon ng alkalde bago ituloy ang 12-round charity boxing match. Ayon kay Mayor Baste, dahil naglatag si Torre ng kondisyon sa hamon niyang suntukan, ay maglalatag din siya ng kanya at ito ay dapat mapapayag ni Torre. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipag-utos sa lahat ng elected officials na sumalang sa hair follicle drug test. Binanatan din ni Mayor Baste ang paggamit ni Torre sa nangyayaring pagbaha sa Metro Manila para sa hamon niyang suntukan. Gayunman, bukas naman si Mayor Baste na palagan ang charity match na gusto ni Torre kung mapapapayag nito si Pangulo Marcos sa inilatag niyang kondisyon. Huwag ka mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga, ha? These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Walang problema. If it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Yan po ang pahayag ni acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. 774 Balita Ngayon. Nilinaw ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na subject for negotiations pa ang 19% na ipinataw na taripa ng Amerika sa mga produktong magmumula sa Pilipinas na nauna ng inanunsyo ni US President Donald Trump. Ayon kay Romualdez, magkakaroon sila ng bilateral talk sa Pilipinas sa mga susunod na araw, kasama ang US trade officials para talakayin at isapinal ang trade deal. Mababatid na umani ng batikos mula sa ilang mambabatas ang 19% 0% tariff gap na naging resulta ng pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Trump. Nilinaw naman ni Romualdez na ang zero tariff sa US products na papasok sa Pilipinas ay ipatutupad lamang sa mga piling sektor gaya ng automobiles at hindi kabilang dito ang agricultural products upang maprotektahan ang local farmers. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6:56 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po, si Kenny Gacosta.
774 Balita Ngayon. Metro News. Sa atin namang Metro News, inilikas sa mga residente sa Sela Street, Barangay San Jose sa Dabotas, makarang bumagsak ang isa pang bahagi ng river wall sa gitna ng naranasang sama ng panahon kahapon. Ayon kay Nabotas City Mayor John Rhea Tiangco, bunsod ng pagkasira ng kabilang bahagi ng river wall ay mas lalong bumilis ang pag-agos ng tubig, kaya kinailangan na nilang mag-rescue ng mga tao. Inihig pa ng alkalde na posibleng umabot na hanggang 3 metro ang high tide na maaari namang magdulot ng hanggang bewang na pagbaha sa ilang mga area. Noong nakaraang buwan, gumuho ang 3 metrong river wall sa Nabotas, bunsod ng water pressure na dulot ng high tide. Sinabi ni Tiangco na matapos ang insidente, inalis na ang mga bahay malapit sa river wall at naglagay ng sandbags upang takpan ang siwang na dulot ng gumuhong pader. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay 56 pesos and 93 centavos. 67 o 67 pesos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay 77 pesos and 32 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay 15 pesos and 17 centavos, habang ang Japanese yen ay 39 centavos. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Super Lotto 649 na binola kagabi July 24, 47, 42, 29, 31, 48, at 8, kung saan walang nanalo ng 38,975,027 pesos na premyo. Ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 24, 34, 32, 9, 21, at 16, kung saan isa naman ang nakapag-uwi ng 63,908,331 pesos and 60 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Sa ating Science and Technology News, mga panganib na dulot ng hormone replacement therapy muling pinag-aaralan ng mga health experts sa US. Detalye ihahatid sa atin ni Rosemay Miranda. Rosemay. Muling sinusuri ng mga health authority sa Amerika ang hormone replacement therapy o HRT, isang treatment na ginagamit ng menopausal women sa buong mundo, ngunit matagal nang nababalot ng debate hinggil sa mga panganib na dala nito. Ang HRT ay sinasagawa upang palitan ng estrogen na nagpapahinto sa katawan ng babae na mag-produce matapos ang menopause o sa sandaling permanente nang magtapos ang buwan ng dalaw. Tumutulong din ito na mapawi ang mga sintomas tulad ng vaginal discomfort at hot flashes o bigla ang pagkaramdam ng init sa itaas na bahagi ng katawan nang may pagpapawis at pamumula ng balat lalo na sa muka, leeg at bibig. Gayunman, ang bilang ng mga gumagamit nito ay bumagsak sa mga nakalipas na taon sa gitna ng mga pangamba sa rare side effects na dala nito, kabilang isang potensyal na pagkakaugnay sa invasive breast cancer. Iginiit ni Food and Drug Administration o FDA Chief Marty Makary, isa sa mga matagal nang nagsusulong sa paggamit ng HRT na exaggerated ang paglalahad ng mga pangarib na kaakibat ng naturang treatment. Paliwanag pa niya na kapag sinimulan sa loob ng isang dekada, ang transitional period bago ang menopause, maaaring mabawasan ng HRT ang cognitive decline, ang panganib ng Alzheimer's at maiwasan ng osteoporosis at cardiovascular disease. Sinisiri ni Makary ang pagbaba ng paggamit ng HRT sa isang landmark critical trial, ang Women's Health Initiative na itinigil noong early 2000s matapos nitong ma-flag ang mas mataas sa panganib ng breast cancer at stroke. May ilan ding kritiko ang nagsabi na may depekto ang naturang trial dahil masyadong malayo sa menopause ang mga participant nito at outdated na ang mga formulation na ginamit dito. Gayunpaman, ang issue ay nananatiling divisive sa loob ng medical community. Makikita rin sa mismong warning label ng FDA para sa HRT ang mga panganib na kaakibat nito kabilang ang endometrial cancer, breast cancer at life-threatening blood clots. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemay Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio.
At yan ang ating Science and Technology News, hinatid ni Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, sa top 20 finalists ng The Grand 2025 Fashion Aid Philippines, inilabas na. Detalye po yung hatid ni Mika Fajardo. Mika? Matapos ang intensive initial screening noong Hunyo, inihiyag na ng Fashion Aid Philippines ang top 20 finalists sa kanilang social media account na nakapasok sa susunod na round ng The Grand 2025. Pinili mula sa daan-daang national applicants sa mga emerging designers mula sa Luzon, Visayas at Mindanao na namumukod tanging sa fashion, accessories at lifestyle design. Gagawan 20 finalists ng kanilang mga disenyo sa pamamagitan ng patnubay mula sa Fashion Aid Philippines at mga nangungunang eksperto sa design and creative industries at sa susunod na yugto ng kompetisyon, bubuo sila ng mga bagong piece para sa isang espesyal na exhibition sa Setyembre. Pipili ang Grand 2025 ng 3 mananalo, isa para sa fashion, isa para sa accessory at isa para sa lifestyle, na iaanunsyo sa parehong buwan. Makakatanggap sila ng mga scholarships sa mga nangungunang international design schools, suporta sa pagbuo ng produkto at isang pagkakataon na ipakita ang kanilang mga nilikha sa buong mundo. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, July 25 taong 1981, nanguna sa US singles chart ang awitin na The One That I Love ng British-Australian soft rock duo na Air Supply. Ang The One That I Love ay nirelease noong April 13, 1981 na bahagi ng 6th studio album ng duo na may kaparehong titulo. Ang kanta ay sinulat ng isa sa duo na si Graham Russell, habang si Russell Hitchcock naman ang lead vocals. Naabot ng The One That I Love ang number 1 sa US na nagtop sa Billboard Hot 100 chart sa loob ng isang linggo. Ang The One That I Love ang nag-iisang number 1 ng Air Supply sa US singles chart. Ang Air Supply ang kauna-unahan ding Australian band na naabot ang number 1 spot sa US singles chart na tumagal ng isang linggo at 5 linggo naman sa number 2 spot ng Adult Contemporary chart. Balitang kakaiba. At sa atin namang balitang kakaiba, isang lalaki sa Taiwan nasawi dahil sa lead poisoning. Bunsod po ng paggamit ng termos na kinakalawang na. Alamin po natin ang detalye ng balitang kakaiba na yan kay Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Yes, good morning. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Nasawi ang isang lalaki sa Taiwan dahil sa lead poisoning, bunsod ng paggamit ng termos na kinakalawang na. Ayon sa ulat, 10 taon ng araw-araw na ginagamit ng lalaki ng termos, ang hindi niya ito pinapalitan o nililinis ang mabuti. Sa kabila ng pagkakaroon ng nagkalawang at patuloy pa rin ginamit ng lalaki itong termos at kinalagyan pa niya ng acidic na inumin gaya ng kape at Diyos. Sa loob ng isang dekada, unti-unting naipon sa kanyang katawan ng lason mula sa kalawang at heavy metals tulad ng lead. Hanggang sa nagsimula ng sumama ang pakiramdam ng lalaki at nang magpakonsulta siya sa doktor, doon na natuklasang mayroon siyang lead poisoning at malubhang impeksyon sa baga. Sumailalim ang lalaki sa gamutan pero lalong humina ang kanyang resistensya at tumindi ang komplikasyon ng pulmonya hanggang sinasawi ang lalaki makalipas ang 1 taon. Dahil sa mga doktor, ang matagal na paggamit ng lumang termos, lalo na kapag nilalagyan ng mainit o acidic na inumin, ay nagdudulot ng unti-unting pag-leak ng heavy metals gaya ng lead na maaaring magdulot ng pinsala sa atay, bato, nervous system at magpahina ng immune system. Naku, mahirap talaga pag nagtitipid. Minsan akala mo nakakamura ka, yung pa mas napapagastos. Kaya para sa kaligtasan, huwag tayong magtipid. Okay? Ako si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin. At yan po ang mga may init na balita ngayong araw ng Biyernes, July 25, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Dapat sa inyo ang 774 Balita Ngayon.
774 Balita Ngayon.